Meron po akong nabasa na ang dolphin, sino po sa inyo pamilyar sa dolphin? Ang dolphin pala ay natutulog na mulat ang kanyang isang mata. Ginagawa nila yon dahil maaari lamang nilang hayaan ang isang bahagi ng kanilang utak na matulog sa isang pagkakataon. Kapag ang kaliwang bahagi ng utak ay natutulog, ang kanang mata ang magsasara. So, dilat yung kanilang kaliwang mata. Kapag ang kanang bahagi naman ng utak nila ang matutulog, ang kaliwang mata ang magsasara. Weirdo para sa atin, pero ito, amen, ang pagkalika o ang kalikasan ng mga dolphin. Dapat sila na palaging manatiling may konting kamalayan upang paalalahanan ang kanilang sarili na huminga. Ang dolphin daw kasi, mga kapatid, bagamat sila ay nabubuhay sa tubig, pero hindi sila isda. Alam niyo ba yun? Ang dolphin ay hindi isda. Bagamat sila ay nabubuhay sa tubig, kundi ang dolphin ay isang mammal. Katulad natin na tao. Tayo rin ay mammal. Amen? Ganon din ang dolphin. Ibig sabihin, hindi sila mabubuhay ng matagal sa ilalim ng tubig, kagaya ng ibang mga isda. Kailangan nilang umangat paminsan-minsan para lumanghap ng hangin. Di ba ganon din tayo? Hindi natin kayang mabuhay sa ilalim ng tubig. Di ba? Kailangan natin yung kapag ikaw ay lumalangoy, di ba? Kailangan mo talagang umahon para makahinga o lumanghap ng hangin. At yun ang dahilan kung bakit bukas ang isa nilang mata, o bahagya silang mulat, o gising, o pinapalitan nila kung aling kalahati ng utak ang natutulog ng panapanahon upang makuha nila ang pahinga na kailangan nila ng hindi nawala ng malay. Dahil daw sa oras na ang isang dolphin ay makakatulog ng malalim at mahimbing, yung walang malay na pagtulog, ibig sabihin talagang tulog na tulog, dalawang mga mata nakapikit, sila daw ay masusuffocate o hindi makakahinga at malulunod. Kaya binabantayan ng dolphin ang kanilang mga mata na sila ay huwag makatulog ng tuluyan. Ngayong gabi, mga kapatid, kung bakit ko yun ikinuwento ay sapagkat yun din ang dapat nating gawin. Ano yun, Pastor? Bantayan ang ating mga mata upang maingatan ang ating buhay. Ang ipapangaral ko po ngayong gabi, mga kapatid, ay patungkol sa mata. Patungkol sa kahalagahan ng mata. At kung ano ang nagagawa ng ating mga mata. Amen? Hallelujah. Ang ating babasahin kwento sa Bible ay may kinalaman sa mata. Amen? Ito ay si Haring Saul, ang kauna-unahang hari ng Israel. Basahin natin at ang kinuha kong salin o version ay mula sa Magandang Balita, Biblia. 1 Samuel chapter 18, verses 6 hanggang 12. Matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihang umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga tamburin at alpa. Ganito ang kanilang awit: pumatay si Saul ng libo-libo, si David naman ay 10,000. Hindi nagustuhan ni Saul ang sinasabi sa awit, labis niya itong ikinagalit at sinabi niya, kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang na siya'y kilalanin nilang hari. Dahil nga si Haring Saul pa ang hari sa oras na ito. Verse 9, amen? At mula noon ay naging masama ang kanyang pagtingin kay David. Kinabukasan, si Saul ay muling ginambala ng masamang espiritu at naging parang baliw. Kaya tinugtog ni David ang kanyang alpa tulad ng ginagawa niya araw-araw. Hawak noon ni Saul ang kanyang sibat at 2 beses niyang sinibat si David sapagkat gusto niya itong patayin. Ngunit parehong nailagan niyo ni David. Verse 12, si Saul ay natakot kay David sapagkat si David na ang pinapatnubayan ni Yahweh at hindi na siya. Ang titignan nating talata dito, mga kapatid, ay yung talatang siyam. Ang sabi dun sa verse 9, amen? Sa verse 9, at mula noon ay naging masama ang kanyang pagtingin kay David. Pagtingin. Ano ba ang ginagamit sa pagtingin? Mata. Kaya mga karal po ngayong gabi, watching our eyes. Watching our eyes. Pastor, pwede ba yun? Tinitignan natin ang ating mga mata. Amen? Kundi ang ibig kong sabihin dito, yes, tinitignan, pero sa ibang Tagalog ay
pagpabantay sa ating mga mata. Bakit babantayan natin ang ating mga mata? Dahil baka magaya tayo kay Haring Saul na naging masama ang kanyang pagtingin sa ibang tao at maaari rin maging masama ang pagtingin natin sa Diyos. Tayo muna ay sumandaling manalangin ngayong gabi. Panginoon, marami pong salamat sa gawain ngayong gabi sa bilang ng mga mananampalataya na narito kasama namin, O Diyos, upang makinig at mag-aral ng iyong salita. Inaanyayahan namin ang pagkilos ng banal na Espiritu ngayong gabi patungkol, O Diyos, sa paksa at sa mensahe na akin pong ipapangaral ngayong gabi. Ikaw ang manguna, itago mo ko sa iyong likuran, Panginoon Diyos, mangusap ka, personal kang mangusap ngayong gabi, O Diyos, magbukas ka ng mga puso't isipan, Panginoon, na handa naming tanggapin ang iyong mga salita ngayong gabi. Lalabas kami, Panginoon, meron kang ginawa sa aming buhay. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, watching our eyes. Una po natin pag-usapan ngayong gabi ay the role of the eye. The role of the eye, ang papel o ang tungkulin ng mata. Amen? Ang mata pala ng tao, mga kapatid, ay, sabi dito ay binubuo ng higit sa 2 milyong gumaganang bahagi. Amen? Sabi pa doon, ang mata ng tao ay maaaring magproseso ng 36,000 piraso ng impormasyon bawat oras. Grabe. Sabi pa doon, ang mata ng tao ay nag-aambag patungo sa 85% ng iyong kabuuang kaalaman. At panguli, ang mata ng tao ay sa isang normal na tagal ng buhay, magdadala sa iyo ng halos 24 milyong larawan ng mundo sa paligid mo. Amen? Kaya para sa akin, mga kapatid, ang mata, ang ikatlo sa pinakamahalagang bahagi ng katawan pagtapos ng puso at utak. Natanda mo yun? Amen? Para sa akin, ang mata, ang ikatlo sa pinakamahalagang bahagi ng katawan pagtapos ng puso at ng utak. Amen? Ang mata kasi, mga kapatid, ang nagdadala sa atin ng maraming impormasyon kung bakit tayo nagkakaroon ng kaalaman. Amen? Paano mo nalaman ang mga kulay? Sa amoy, inamoy mo? Kulay pula. Tama ba? Sa mata. Amen? Paano mo nalaman na ang mansanas ay pula? Dahil nakita mo. Tama ba? Ang ginamit ay mata. Kaya alam nyo, mga kapatid, mahirap ang maging bingi. Mahirap ang maging pipi. Pero sa palagay ko, mas mahirap ang maging bulag. Amen? Biruin nyo, ang hirap ipaliwanag sa bulag. Lalo na ang mga bulag mula pa sa kanilang kapanganakan. Diba? Yung itsura ng ating paligid. Anong itsura ng puno? Hindi nga nila nakita eh. Tama ba? Anong itsura ng bundok? Anong itsura ng sasakyan? Anong itsura ng dagat? Anong itsura ng marami pang bagay sa paligid natin? Kasi hindi nga nila nakita o hindi nila nakikita. Kaya maraming salamat sa Diyos, tayo ay merong mga mata na nakakakita. Amen. Amen. At tulad sa nabanggit ko kanina, mga kapatid, listen, karamihan ng mga impormasyon na nalalaman natin ay nalaman natin sa pamamagitan ng mata. Paningin, nakita. Amen. Kaya nung kami ay nasa Mandaluyong Church pa, naging bahagi din ako ng children's ministry, yung nagtuturo sa mga Sunday school, amen. Noon din ay sa taas pa ang Sunday school noon. Sabi doon, kapag kami ay nagbi-meeting, yung mga teachers, sabi doon na ang pinakamahalagang materyales sa pagtuturo sa mga bata ay yung tinatawag na visual aids. Amen? Anong ibig sabihin ng visual aids? Yung habang nagtuturo ka, ay merong mga pictures na nakikita ang mga bata. Amen? Nakasulat ang memory verse na nababasa ng mga bata at meron silang sinusundan na video kung ikaw ay magkukwento ng istorya sa Bible. Diba? Ganon din naman sa school. Diba? May mga visual aids. Noon, panahon namin, kartolina, naabutan ko pa yung kartolina o kaya yung chalk sa board. Diba? Amen? Kasi para may makita yung mga mag-aaral. Dahil kung walang visual aids, mga kapatid,
Kahit anong galing magturo ng teacher, pero kung walang nakikita yung mga bata at puro lang salita yung teacher, amen. Alam niyo mga kapatid, ayon sa mga pag-aaral, sigurado tutulugan ka ng mga bata. Kapag kahit anong galing magturo, salita ka ng salita, pero wala sila nakikita sa paligid nila, amen, ihihikap yun. Amen? Kaya ang pinakamabisang materyales sa pagtuturo, visual aids. Yung may nakikita ang mga bata. Mga bata, ito pala ang puno. Tututok yun. Amen? Yan pala ang puno. Wow! Puno. Amen? Ganon din sa ating mga adult, mga kapatid. Amen? Mas makukuha ang atensyon ng mga bata kapag meron silang nakikita. Mas mabilis silang matututo kapag meron silang nakikita. At ganon din tayo, mga kapatid. Amen? Alam nyo noon, nung nasa Mandaluyong pa kami, mga kapatid, pakinggan nyo ito, naabutan din ito ng mga unang mananampalataya. Amen? Wala kaming sinusundan sa monitor na mga talata sa Bible. Tama ba, Sister Jiwen? Tama ba, Sister Janet? Wala. Amen? Wala kaming ganito noon. Kapag pangangaral, wala. Ang nakatayo lang sa harapan ay yung pastor, si Pastor Boyet. So wala kami sinusundan ng mga verses. Walang ipa-flash sa monitor. Kaya lahat kami noon may dalang Bible, required magdala ng Bible. Amen? Pag sinabi ni Pastor Boyd, buksan nyo ang inyong mga Bible sa Genesis chapter 3, Genesis chapter 3 daw, kasi walang ipa-flash sa harapan. At kapag magbabasa ni Pastor, susunod ka. Kaya kapag naiwan ka, ano daw, ano chapter, ano daw verse? Wala. Salita lang na salita si Pastor Boy. Ganon kami noon, mga kapatid. Amen? Alam niyo, nauso lang naman yung mga ganito noong nag-pandemic na. Yung mga online services, wala namang mga online services noon. Amen? Nagkaroon lang ng mga online services, amen, noong nag-pandemic na. Pero gayon pa man, amen, salamat sa ating Panginoon sapagkat, amen, marami pa rin nga nagawang mabuti ang pandemic. Tiruin nyo, ayun nga eh. Amen. Salamat sa ating Panginoon ngayon, di ba? Yung title, nasusulat mo na. Yung pamagat ng pangangaral, nasusulat mo na. O, kapag nalingit ka, hindi mo napakita si Pastor. Wala na yun. Hindi mo na nakita. Ay, ano yun? Ano daw yung pamagat? Ay, ano daw yung main text? Ay, ano daw yung first point, second point? Di katulad ngayon, mga kapatid. Amen. Nandito na sa harapan yung ating, kumbaga, ating mga visual aids. Amen? Mas madali na nating naaalala ang lahat. So, ang punto dito, mga kapatid, ay napakalaki ng tulong ng ating mga mata sa ating buhay. Amen. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Ito na. Dahil ang mata, ang gateway sa ating buhay. Amen. Ulitin ko, ang mata, ang gateway, doorway. Ang Tagalog ng gateway ay lagusan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang ating mata, ang pasukan ng mga bagay-bagay sa ating buhay. Ang mata ang nagpoproseso ng mga bagay bago ito pumunta sa ating puso. Ang mata ang nagsasala, nagfi-filter ng mga bagay-bagay bago ito pumunta sa ating isip. Amen? Dadaan lahat muna sa mata bago pumasok sa puso, bago pumasok sa iyong isipan. Nakuha po ba, mga kapatid, sa ating Panginoon? Ang mata, ang gateway. Amen? Kaya napakahalaga na mabantayan ang ating mga mata. Bakit? Dahil ang mata, ang pasukan ng mga bagay-bagay sa ating kapaligiran papunta sa ating buhay. Pakinggan mo ito. Kapag masama ang mata mo, ang nakikita mo, at yun ang pumasok sa puso mo, magiging masama ka. Kapag mabuti ang mata mo, ang nakikita mo, kung paano kang tumingin, at yun ang pumasok sa puso mo, magiging mabuti ka. Amen po ba? Matthew chapter 6, verses 22 to 23, ang mata, ang ilawan ng katawan. Ilawan ng katawan, mata. Kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuno ng liwanag. Ngunit kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay magiging kadiliman. Nakuha po ba? Mata. Kaya kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, anong laki ng kadiliman? Mga kapatid, ngayong gabi, ito ang nagagawa ng ating mata sa ating buhay. Pinaliliwanag nito, pwede nitong paliwanagin ang ating buhay, amen, o kaya rin padilimin ng ating mga mata ang ating buhay. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, kamusta ang ating mga mata? Akala natin, wala lang, no? Gigising ka sa umaga,
Lalabas ka ng bahay, magsisimula ka ng tumingin sa maraming mga tao, amen, sa iyong kapaligiran, sa mga bagay-bagay, pero ito palang nagagawa ng mata. Ang mata ay ilawan sa ating buhay. Kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay magiging kadiliman. Amen po ba? Amen. Lalo na sa ating kapanahunan ngayon, na halos lahat ng tao, ulitin ko, halos lahat ng tao ay nakatutok sa bagay na ito. Sinong hindi tumututok sa bagay na ito? Mapabata, mapamatanda, lalaki, babae, amen, nag-aaral, nagtatrabaho, amen, naniniwala ko, halos lahat na, amen, ay merong bagay na ito o merong cellphone. Sa bahay, sa church, sa school, sa trabaho, sa jeep, kahit nga habang naglalakad, amen, ay nakatutok pa rin sa cellphone. Amen. Ang tanong ngayong gabi mga kapatid ay ano ang ating mga tinitignan? Ano ang ating mga binabasa? Ano ang ating mga pinapanood? Andiyan pa po ba kayo? Amen. Pastor, bakit mo tinanong? Dahil kung ano ang ating laging tinitignan, dahil kung ano ang lagi nating binabasa, dahil kung ano ang lagi nating pinapanood, mga kapatid sa Panginoon, yan ay papasok sa iyong buhay. Dahil nga ang mata ay gateway. Papapasukin mo bago pumunta sa iyong puso't isipan, dadaan muna lahat sa iyong mga mata. Amen po ba? Amen? At kung anong pumapasok sa ating buhay, ay makaka-apekto sa ating pagkatao. Kung paano tayong kikilos, kung paano tayong magsasalita, kung paano tayong mamumuhay. Amen? Nakadepende muna sa mata. Amen? Ang mata ay tumutukoy sa dalawang bagay. Una, ang mata ay tumutukoy ng ating pananaw. Kung anong nakikita, yun ang nagiging pananaw natin, malimit o paminsan sa ating buhay. Amen? Kung anong nakikita natin, nakaka-apekto sa ating pamumuhay. Lalo na yung salitang o tignan mo sila. O di ba? Amen? Nagnanakaw. Pero hindi naman nauhuli. Kaya lalo silang yumayaman. Kaya mabuti pa, magnakaw na din tayo. Tama ba? Nakita mo kasi. O, tignan mo sila. Sigarilyo, di naman sila namamataya. Sasabihin nila, masama sigarilyo, nakakaitin ng buhay. Di naman. Tignan mo nga sila, tignan mo nga. Di ba? Tignan mo nga. Nagiging, yung mga nakikita mo, nagiging pananaw mo sa buhay. Amen. Amen po ba? O, tignan mo nga sila, tignan mo nga. O, di, ganun nga sila eh. Amen po ba? Amen. Ikalawa, amen, ito, mahalaga ito, ang mata ay tumutukoy ng ating espiritu. Ang mata ay tumutukoy ng ating espiritu. Anong ibig mong sabihin dito, Pastor? Amen? Pakinggan mo ito. Pwedeng mailipat sa'yo ang espiritu ng lagi mong pinapanood. Parang tahimik niyo po ata. Pwedeng mailipat sa iyo ang espiritu ng lagi mong pinapanood. Maging kahit lalo na yung iyong mga nilalaro. Sino dito ang may games pa sa cellphone? Amen. Dalhin nyo dito mamaya sa altar ko. Amen. Sino sa inyong nanonood kay Vice Ganda? Ang pangalan niya ay ganda, pero lalaki yun. At hindi nalulugod ang Diyos sa kanya. Alam niyo ba yun? Amen. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, marami ang nababading ngayon dahil sa kanila. Tama ba? Kasi yun ang kanilang pinapanood, nakikita, di ba? Di ba? Dami yung pumipilintik na rin yung kamay, di ba? Tama ba? Amen. Lumalakas lalong loob nila kasi nga, di ba, ang lakas ng impluwensya ngayon ng mga katulad nila. Tama ba? Amen. Yun eh. Di ba? Dati mga kapatid, ewan ko lang narinig ko lang ito kay Pastor Boyd noon, nung panahon daw nila. Amen? O, syempre, panahon ng ilan sa inyo. Di ba noon? Di ba? Ano yun? Hindi sila makapag-come out. Yung hindi sila makapagladlad, di ba?
Pero ngayon, di ba, yun na nga, wala na. Bakit? Kasi nga, yung impluensya, amen, ng ating mga media. Sila lagi ang bida. Pinapanood palagi. Kaya nakukuha nila yung espiritu ng kanilang pinapanood. Yun nga, di ba? Nababading sila. Amen po ba? Isa pa mga kapatid, amen, yung mga mahilig manood ng mga nakakatakot na pelikula. Yun ay hindi rin sa Diyos. Ikaw, thrill na thrill ka, horror. Diba? Hindi mo na kailangan manood ng horror. Tumingin ka na lang sa salamin. Diyan, biro lang. Yan tayo, wala yung sa ano ko wala yung sa notes ko Amen? Amen. Alam niyo mga kapatid, yung mga mahilig manood ng horror movies, di ba? Yun nga pansinin mo ito. Kung ikaw ay mahilig manood ng horror movies, di ba? Madalas kang nananaginip ng masama. Amen. Yan Pastor, di akong katapos. Grabe mga panaginip ko. Kaya dito, may kinausap din ako noon, di ba? Sabi ko, baka mahilig ka manood ng mga nakakatakot na pelikula. Kasi madalas sa sunod-sunod, lagi siyang nananaginip ng masama. Amen? Kaya yun din, maraming natatakot sa dilim, di ba? Madilim to. Hindi ko kayo mag-isa. Kasi yun nga, mahilig na manood na nakakatakot. Kaya yung espiritu ng takot na ililipat sa kanila. Amen? Sino takot sa dilim? Amen? Tapos yun pa, yung kung ano-anong nakikita at naririnig, na siya lang ang nakakakita at naririnig. Yun nga kasi mahilig manood ng mga kung ano-anong mga ano. Alam niyo mga kapatid, yung mga horror movies, amen? Narinig ko ito kay Pastor Boyet, amen? Sa diablo yun. Kasi sabi ng Bible, hindi tayo binigyan ng espiritu ng katakutan. Amen? Ipinapangaral ko ito mga kapatid ngayong gabi sapagkat mahalagang yung mga mata. Tayo ay nabubuhay, yun nga sabi ko nga, tayo ay nabubuhay na lahat ng tao, talagang punong-puno ang ating kapanahunan ng entertainment. Yung mga movies, mga games, di ba? Aliw na aliw tayo. Ganda na. Sino sa inyo kaya magbabad sa TV ng 3 oras? Huwag na itaas ang inyong kamay. Mga kapatid, mahalagang yung mata. Pwede kang matransferan ng iyong mga pinapanood. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Amen po ba? Yun ang role ng ating mga mata. Amen? Kaya ngayong gabi, mga kapatid, ang tanong ay, ano ang mga pinapapasok mo sa iyong buhay? Ano ang mga pinapapasok mo sa iyong buhay? Malalaman yun sa iyong mga pinapanood, sa iyong mga tinitignan, sa iyong mga binabasa. Amen? Bakit maraming mga lalaki ngayon, amen, ang malalaswa, mahalay? Yun nga, kakanood ng mga malalaswang panoorin. Doon nagsisimula. Amen po ba? Amen. Yun. Yung mga rape, yun. Nanood muna yun, hindi pwedeng wala na, nakaupo ka lang. Tapos gumawa ka ng bagay na, no! May ginawa muna sila. Yun nga, pwedeng nanood muna sila. At yun nga, mga kapatid, papasok sa kanila yun. Nakuha niyo po ba? Amen. Ganun kahalaga ang mata, mga kapatid. Amen? What you see determines what you pursue. What you see, kung anong nakikita mo, yun ang hahabulin mo. Kung anong nakikita mo, yun ang gagayahin mo. Tama ba? Amen. Bakit ganyan ang pananamit mo? Bakit ganyan ang forma mo? Bakit ganyan ang style ng buhok mo? Kasi nakita mo. Amen po ba? Amen. Diba? Bakit di ba, pataas ang buhok mo? Bakit may bangs? Kasi pastor, di ba, ito ang uso ngayon. Kami ay mga K-pop. Di ba? Nakita mo muna. Di ba, mga kapatid? Bakit ganyan ka manamit? Bakit ganyan ka pumorma? Bakit ganyan ka kumilos? Dahil yan ang nakikita mo sa iyong kapaligiran. At yung mga nakikita mo sa iyong kapaligiran, pumapasok yan sa iyong buhay. Amen? So, balik ngayong gabi, mga kapatid, nais kong sabihin sa bawat isa na hindi lahat ng nakikita mo ay dapat mong gayahin. Hindi lahat ng pinapanood mo ay talagang makakatulong sa iyo. At hindi lahat ng binabasa mo ay tama at matuwid para sa iyo. Amen. Alam niyo ba mga kapatid, si Eva, meron din siyang nakita sa hardin, yung bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ng Diyos kainin. Sabi ng Diyos, makakasama sa kanila kapag kinain nila. Pero sa paningin ni Eva, yun ay mabuting kainin. Amen? Kaya kinain niya ang bunga na yon. Genesis chapter 3 verse 6. Kaya nang makita
ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin. Amen? Na dapat nasain upang maging matalino. Siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. Mga kapatid, amen? Sa paningin ni Eva ay mabuting kainin yung bunga na yon. Pero sa paningin ng Diyos, yun ay hindi mabuti. Yun yung ipinagbabawal ng Diyos kainin. Sa paningin ni Eva, nakakalugod. Pero sa paningin ng Diyos, yun ay hindi nakakalugod. Pansinin niyo mga kapatid, paano siya naakit dun sa bunga na yun ang pinagbabawal? Dahil nakita niya. Nang makita ng babae. Oh, ang sarap nito kainin na. Nakakatakam. Nakakalugod sa paningin. Amen po ba? Pero sabi ng Diyos, huwag kakainin. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Alam natin ang kwento, kinain nila Adan at Eva ang bunga ng pinagbabawal ng Diyos kainin. Anong resulta? Genesis 3:7, at parehong nabuksan ang kanilang mga mata ulit. At nalaman nilang sila'y mga hubad. Nabuksan ang kanilang mga mata sa kasalanan, nabuksan ang kanilang mga mata sa kasamaan, nabuksan ang kanilang mga mata sa kamalian. Kaya kapag binasa nyo mga kapatid, ang mga sumunod na nangyari, simula noon doon sa Hardin ng Eden, hanggang sa oras na ito, ay dala-dala natin yon. Nagiging masama ang mata ng tao. Hanggang ngayon, maraming mga tao, yun nga, simula kay Eva hanggang sa oras na ito. Kaya ngayong gabi mga kapatid, bantayan natin ang ating mga mata. Bakit, Pastor? Baka iyan ay maging masamang mata. Dahil ito ang mga mangyayari kapag naging masama ang ating mata. Amen. Pangalawa, pag-usapan natin the effects of evil eye. Ang mga epekto ng masamang mata. The effects. Amen. Una mga kapatid, amen, nandyan yan, evil eye will change your view of others. Evil eye will change. Ang masamang mata ay makakapagbago ng iyong pagtingin sa ibang tao. Makakapagbago kapag evil eye. At unang-una na dito sa listahan mga kapatid ay ano? Inggit. Kanina narinig ko ata yung salitang inggit nung may nagka-testimony. Diba? Inggit. Pakinggan mo ito. Pwedeng makapasok ang inggit sa ating buhay sa pamamagitan ng ating mga mata. Tama ba? Mata, doon nagsisimula ang inggit mga kapatid. Amen po ba? Amen. Di ba? Walang nainggit na naramdaman mo. Walang inggit na naamoy mo. Kundi nainggit ka dahil nakita mo. Amen. Tama po ba? Ganun ang nangyari kay Haring Saul. 1 Samuel 18:9, at mula noon ay naging masama ang kanyang pagtingin kay David. Dito nyo ang ginamit sa Bible na ito na salin ay masama ang kanyang pagtingin. Sa English, sa New Living Translation, so from that time on, Saul kept a jealous eye on David. Sabi sa English, jealous eye. Pero sa Tagalog, masamang pagtingin. Amen? So masamang pagtingin pala ang isang naiinggit na mata. Amen po ba? Amen? At yun naman ang totoo mga kapatid, ang inggit ay hindi po sa Diyos. Amen? Bakit dito nainggit si David? Dahil mas pinuri ng mga babae si David kaysa kay Haring Saul. Pero ang totoo mga kapatid, amen, kapag binasa natin, mabuti ang mga ginawa ni David. Amen? Kung alam niyo yung kwento, ilang araw na hinihiya ni Goliath ang Diyos ng Israel at ang mga Israelita, pero wala silang ginagawa o wala silang magawa. Pero nang marinig ni David ang sinasabi ni Goliath, siya ang lumaban. Ibinigay niya ang kanyang buhay para mapaglingkuran ng Diyos, para mapaglingkuran ng hari na si Saul, at para mapaglingkuran ng buong Israel. At hindi lang yun mga kapatid. Kapag si Haring Saul ay binabagabag ng masamang espiritu, si David ay pumupunta sa kanya at tumutugtog ng alpa para maibsan at maaliw ang kaluluwa ni Haring Saul. Pero dahil naging masama ang mata ni Haring Saul, nawala sa paningin niya ang magagandang ginagawa ni David. Ganun naman yun mga kapatid. Kapag ikaw o nagsimula kang magkaroon ng mga matang naiinggit, kahit anong gawin sa'yo ng tao na mabuti na kinaiinggitan mo, magiging masama pa rin ang pagtingin mo sa kanya. Amen po ba? Ganun ang ginawa ni David. Siya ang hero dito. Siya ang nakapatay kay Goliath. Pero si Saul, kung siya nakapatay kay Goliath, ako pa rin ang hari.
Amen? Bakit siya mas pinupuri ng mga babae? Bakit sinasabi nila, napatay ko lang 1,000-1,000, sa kanya 10,000. Teka lang, di sa susunod, di ba? Mapapasa kanya na itong kaharian ng Israel. Nainggit ngayon si Saul, amen? Mas nakita ni Haring Saul na panganib si David. Mas nakita ni Haring Saul na problema si David. At mas nakita ni Haring Saul na mang-aagaw si David. Pero hindi ganun si David, mga kapatid. Naging masama lang kasi ang mga mata ni Saul. At dahil masama, naging masama na rin ang pagtingin niya sa ibang tao. Ikalawa, mga kapatid, evil eye will change your spirit. Amen? 1 Samuel 18:10, kinabukasan, magkakasunod ito na verse 10, kinabukasan, isang masamang espiritu ang sumanib kay Saul. At siya'y nahibang sa loob ng bahay. Samantalang si David ay tumutugtog ng alpa, gaya ng kanyang ginagawa araw-araw. Amen? Kinainggitan ni Haring Saul si David. Pagtapos, mga kapatid, nabasa natin na iba ang kanyang espiritu. Nagsimula siyang mag-isip ng masama kay David. Nagsimula siyang mag-isip o magplano ng masama kay David. Lalo na, mga kapatid, ang inggit. Amen? Alam niyo ang inggit, nakakapagbago yun ng espiritu. Amen po ba? Nakakapagbago yun ng ating iniisip. Nakakapagbago ang inggit ng ating mood. Amen po ba? Di ba yung saya-saya mo? Paglabas mo ng bahay, nakita mo yung taong kinainggita mo, anong mangyayari, di ba? Sira yung araw ko. Nakita ko pa ito. Tama po ba? Nagbabago bigla yung espiritu. Kanina, nagagalak ka, amen, sa loob ng inyong bahay. Pero paglabas mo, nga, kita mo yung kinainggita. Amen po ba? Amen. Di ba? Alam mo yung ang ganda ng umaga mo. Pero pagkakita mo sa kapitbahay nyo, bago yung kanilang sahig. Nilagyan nila ng linoleum. Di ba? Biglang nababago yung espiritu mo. Saan sila kaya nakabili ng ganong linoleum? Paano sila nagkaroon ng pambili? Akala mo kung sino na. Diba? Teka lang, di ba? Linoleum lang yun. Ano-ano na agad ang inisip mo. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Di ba? Sabi nga sa binasa natin, mga kapatid, sa saling ito ay nahibang. Si Saul ay nahibang. Amen? Nahihibang ang taong naiinggit. Yun na nga. Kanina naman, sa binasa natin, yung parang nababaliw. Nahihibang ang taong may masamang mata. Amen po ba? Amen. Amen? Sinong nahihibang ngayong gabi? Wala, syempre. Amen po ba? Ganun ang nagagawa ng inggit ng masamang mata. Ang masamang mata, pakinggan mo ito, ang masamang mata ay nagpapapasok ng masamang espiritu sa ating buhay. Evil eye. Ikatlo, evil eye will change your actions. Ang masamang mata ay nakakapag-iba ng ating ginagawa. Binasa natin sa talatang 10, araw-araw si David ay naroon kay Haring Saul. Para saan? Para aliwin siya sa pagtugtog ng alpa. Kapag binasa niyo pa yung mga ilang chapters bago ito, amen, pumupunta lagi si David kay Haring Saul. Kasi nga si Saul binabagabag ng masamang espiritu. At ang paraan para lumayos yung masamang espiritu na yun, si David, amen, na anointed ng Diyos, tumutugtog siya ng alpa. Pero mga kapatid, kanina binasa natin, araw-araw. Pero alam niyo po ba, sa araw-araw na yon, walang masamang ginagawa si Haring Saul. Wala. Pero pakinggan niyo ito, nang magsimula siyang magkaroon ng masamang mata, na inggit kay David, amen, itong nangyari. Kasunod na talata, 11. 1 Samuel 18:11, at inihagis ni Saul ang sibat. Sapagkat ang kanyang iniisip, aking tutuhugin si David sa dingding. Subalit, 2 ulit na nailagan siya ni David. Nang oras na yon, na meron ng inggit, amen, kay Haring Saul, papunta kay David, nang oras na yon, na meron ng masamang mata si Haring Saul kay David, doon niya ginawa ng masama si David. Alam niyo mga kapatid, ang inggit, amen, nakakagawa yan ng masama. Amen po ba? Biruin niyo dito, amen, dahil merong masamang mata si Haring Saul, sinibat na si David. Na si David ang tumutulong sa kanya para maaliw siya, para mapalayas ang masamang espiritu sa kanya. Pero dahil sa inggit, di ba, tutuhugin ko si David sa dingding. Sinibat niya.
Amen po ba? Sabi nga dyan, nandiyan ba yun? You will move toward the picture in your mind. Ikaw ay kikilos patungo sa larawan na nasa iyong isip. Amen? Ikaw ay kikilos patungo sa larawan na nasa iyong isip. Yun ang pumasok sa kanyang puso at nagsimulang magproseso sa kanyang isipan. At kung ano ang naproseso sa kanyang isipan, yun ang magtutulak na gawin ang tumatakbo sa kanyang isipan. Sibatin si David, patayin si David. Mga kapatid, alam nyo, matindi ang nagagawa ng inggit. Can you say amen? Matindi ang nagagawa kapag ang tao ay mayroong masamang mata. Ang taong may masamang mata ay kayang pumatay. Pakinggan mo ito. Ang taong may masamang mata ay kayang pumatay. Can you say amen? Amen. Pastor, meron ka bang halimbawa dyan? Meron ka bang malinaw na example dyan? Meron, mga kapatid. Alam niyo ba yung kwento ng magkapatid na maguwad? Yung maguwad siblings. Yung maguwad siblings. Sa bandang Mindanao. Yung magkapatid na pinatay sa loob ng bahay. Sinong pumatay? Yung ampon. Alam niyo na, yung ampon, yung kanilang ampon na tinuring nilang tunay na kapatid, yung kanilang ampon na pinatira nila sa kanilang bahay, yung kanilang ampon na kasama nilang kumain sa hapagkainan, yung kanilang ampon na pinag-aral nila, sa madaling salita, yung ampon na pinakitunguhan nila ng mabuti. Amen? Subalit, ang nakakalungkot ay magkaroon ng masamang mata ang ampon nila. Gusto niyo naman yung example? Yun, sila. Nagsimula siya mainggit sa magkapatid. Yung lalaki at babae yun na magkapatid. Pumasok yun sa kanyang puso. Na proseso yun sa kanyang isipan. Na ang lahat ng meron ang magkapatid ay gusto niyang mapasa kanya. Dapat yung kung ano meron siya, dapat yun din ang nasa akin o mapa sa akin. Kaya ang anong ginawa niya? Hinangad niyang mapatay ang magkapatid para masolo niya ang lahat. At alam natin ang kwento, yun nga ang ginawa niya. Amen? Matagal na ito, 2021 ata, pero itong nakaraan ay binalikan ulit. Parang nag-trending ata ulit. Tama po ba? Inalala ulit o binuksan ulit yung kaso. Amen po ba mga kapatid? Sa nagsimula, inggit. Inggit, biruin mo, kayang gumawa o kayang makapatay ng isang taong naiinggit. Evil actions can begin with evil eyes. Evil actions can begin with evil eyes. Kaya talagang mapanganib ang tao, amen, na magkaroon ng masamang mata. Ikaapat mga kapatid, evil eye will separate us from God. Amen? Ito'y nakakapaghiwalay sa atin sa Diyos. 1 Samuel 18:12, kasunod na talata, si Saul ay takot kay David sapagkat ang Panginoon ay kasama niya noon, ngunit humiwalay na kay Saul. Ito ang mas nakakabahala mga kapatid. Hihiwalay ang Diyos sa atin kapag tayo ay nagkaroon ng masamang mata. At kapag humiwalay ang Diyos sa atin, syempre, mga kapatid, kasama na lahat yun. Hihiwalay na sa atin ang pag-iingat ng Diyos, hihiwalay na sa atin ang pabor ng Diyos, hihiwalay na sa atin ang Espiritu ng Diyos, hihiwalay na sa atin ang pagpapala at pagkilos ng Diyos. Bakit mga kapatid? Dahil ang masamang mata, listen, ang masamang mata ay kasalanan sa Diyos. Ulitin ko, ang masamang mata ay kasalanan sa Diyos. Alam niyo ba yon? Alam niyo ba mga kapatid, sa ating mga mata pa lang, pwede na tayo magkasala. Ulitin ko sa mata pa lang, pwede na tayong magkasala. Pastor, may verse ka? Matthew 5:28. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalo niya sa kanyang puso. Pero yung mga kapatid, tumingin lang sexy. Tingin lang tingin. Walang ginagawa, tingin lang. Siya daw ay nagkakasala na sa kanyang puso. Amen po ba? Pabanggitin ko na rin dahil may mga lalaki dito na pag ikaw ay nanonood ng porno, nagkakasala ka na sa Diyos. At ayon sa pinangaral ni Pastor Rico noong Friday sa conference, ang nakakabahala pa lang ngayon mga kapatid. Tama ba? Sino makasama ko noong Friday morning? Ayon daw sa statistics, natalo na daw ng mga babaeng lalaki sa panonood ng porno. Tama ba, Julie? Kung makasama Friday night, si Pastor Rico nang aral. Grabe. Mas nanonood na ang mga babae ng porno kaysa sa mga lalaki.
tahimik ata. Ganun katindi sa panahon natin, mga kapatid. Mata ang ginagamit. Amen po ba? Amen. Ikalima, wala na pala ikalima. Amen. Ngayong gabi, mga kapatid, hallelujah, ito ang kailangan natin gawin. Pangatlo, panghuli. Amen. Watching our eyes. Amen. Tignan o bantayan ang ating mga mata. Dahil nga, ang mga mata ang lagusan, pasukan, papunta sa ating puso. At kung ano ang ating puso, yun ang magiging uri ng ating buhay. Ngayong mga gabi, mga kapatid, may 4 na hakbang na dapat natin gawin para hindi tayo magkaroon ng masamang mata. Amen? O mahiwalay tayo sa pagkakaroon ng masamang mata. Una, mga kapatid, repent. Amen? Magsisi agad. Habang hindi pa malalim, amen, ang pagkakabaon ng anumang masamang bagay katulad ng inggit sa ating puso, habang hindi pa tumatagal ang kasamaan sa ating mata, humingi tayo agad ng tulong sa Diyos. Amen? Alam niyo mga kapatid, itong totoo. Tayo ay mga taong mahina. Itong totoo mga kapatid. Amen? Tayo ay mga taong mahina. Lalo na pagdating sa kasalanan. Amen po ba? Kaya kung hindi mag-iingat, yun nga, mga kapatid. Amen? Bale, may 4 pala ito. Amen? Ayaw natin na tayo kasi ay nahihigitan. Kaya mahilig ang tao magkumpara. Amen po ba? Mahilig ang tao makipagkompetisyon. Pero mga kapatid, amen, yan ay masamang mata. Hindi yan sa Diyos. Kaya kapag napapansin mo na ikaw ay nagkakaroon ng masamang mata, ang tamang gawin, ang first step, lumapit agad sa Diyos at magsisi. Panginoon, nagsisimula ako, hindi dapat ito. Hindi dapat ako mainggit sa Kanya. Hindi dapat ako mainggit sa kanila. Amen? Kung pinagpapala mo sila, Panginoon, di ba? Ikaw yung Panginoon Diyos, di ba? Nakakalugod sila sa iyo, kaya pwedeng pinagpapala mo sila. At darating ang oras, Panginoon, ako rin naman pinagpapala mo. Amen po ba? Panginoon, masama ito. Ayoko tumingin sa kanila ng may kasamaan. Nandiyan pa po ba kayo? Ganun kahalaga ang mata. Amen po ba? Umikit na. Hirap na kumilos ba? Amen? 1 John 1:9. Amen? Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ikalawa mga kapatid na dapat natin gawin, immerse. Nakalagay na ba dyan? Hindi pala nakalagay. Una, repent. Pangalawa, immerse. Kapag sinabing immerse mga kapatid ay magbabad o ibabad. Ano ibig mo sabihin, pastor? Ibabad mo ang iyong sarili sa mga bagay ng Diyos at hindi sa mga bagay ng mundo ito. Amen po ba? Ilang oras tayong nakababad sa ating cellphone? At naglalaro ng games. Nanonood ng kung ano-ano. Oy, pastor, di ba? Ilang oras tayong nagbabasa ng aklat na ito? Pastor, 3 minutes. Pero nanonood, 3 hours, pastor. Amen po ba? Amen. Kaya tingnan nyo, di ba? Ang bilis uminit ang ulo mo. Kasi yung mga pinapanood mo sa social media, puro away, puro chismisan, tama ba? Puro fake news, ay, pumapasok sa iyo. Hindi dapat kasi ganun eh. Yung government eh, ganun na eh, di ba? Pamahala kasi natin eh, lahat kasi, pakura, ayun na nga eh. Ilang oras ka nagbababad, amen, sa mga bagay na sanlibutan ito. Kaya mga kapatid, ang nangyayari, mas nananaig na yung masamang mata kaysa sa mabuting mata. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Colossians 3:2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Amen? Pangatlo, find. Maghanap, find. Anong hahanapin, pastor? Maghanap ka ng iyong kapwa-kapatiran na magiging accountable partner mo sa iyong pamumuhay bilang mananampalataya. Amen? Anong ibig mo dyan sabihin, pastor? Amen? Kasi minsan nahihiya tayo, lumapit kay pastor. Ayun. Kung nahihiya ka lumapit kay pastor, humanap ka ng iyong accountable Christian partner. At anong gagawin, pastor? Pwedeng siya ang magsasaway sa'yo. Siya ang magpapaalala sa'yo. Kasi paminsan nga, hindi na natin nababantayan ang ating mga mata. Amen po ba?
At yung accountable partner natin ang isa sa magbabantay sa ating mga tinitignan, binabasa at pinapanood. Oo, ano naman yung pinapanood mo? Oo, di ba? Ano na naman yung binabasa mo? Kakapangaral na ni pastor. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Amen? At tayo rin ay magsabi sa kanya, sa ating accountable partner, alam mo, bro, alam mo sis, mahina ako sa ganito. Madali akong bumigay sa ganito. Sabihin mo sa kanya, para mabantayan ka at maingatan ka ang iyong mga mata. O, mata mo. Hindi, ito na nga, James 5:16, kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Isa't isa. Amen? Magpahayagan daw kayo ng inyong kahinaan, kasalanan. Galatians 6:1, Verse 2, mga kapatid, kung isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual ay dapat panunumbalikin siya sa espiritu ng kamuan. Tingnan ang iyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. Verse 2, dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa. Magdalahan daw tayo ng pasanin. Amen po ba? Amen. At panguli, pangapat, amen, ito yung stop, itigil. Stop, last step. Ito ang pinakamabuti natin gagawin. Yun nga, itigil natin kung ano dapat yung itigil natin, tignan, basahin, panoorin, na hindi naman nakakatulong sa ating paglago, sa ating relasyon sa ating Panginoon. Amen? Katunayan, itong mga kabataan na narito sa church, hanggat maaari, kinakausap ko sila. Diba? Yung paglaro ng online games, amen, pinapatigil ko sa kanila. Diba? Aksayado lang sa oras ang paglalaro ng online games. Amen po ba? At sabi pa nila, paglalaro ng online games, nakakabobo. Kasi yun nga puro online games, wala ka nang napag-aralan. Tama ba? Amen. Pinapatigil kung anong makakatulong. Pati sa ating mga pinapanood, amen, na hindi naman sa Diyos, pwede nating itigil. Amen po ba? Amen. Bakit mo gagawin yon? Para hindi makapasok ang mga bagay na yon, ang espiritu na daladala nun sa iyong buhay. Amen? Kaya minsan, yun nga, may nasabihan din ako dito, huwag kang manood yan ng kay Vice Ganda. Oo, huwag kang manood. Matatransfer ang kanya. Oo, nakakaaliw, nagpapatawa siya, pero hindi pa rin mabuti. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Hindi maka-amen yung iba kasi nga natutuwa kayo doon sa kanya. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Psalms 101 verse 3, panguling verse na tayo ito. Hindi ko ilalagay sa harapan ng aking mga mata ang anumang hamak na bagay. Sabi sa ESV, I will not set before my eyes anything that is worthless. Pag sinabi worthless, wala namang kabuluhan. Wala namang ambag, wala namang saysay. Hindi ko ilalagay sa harapan ng aking mga mata. Ibig sabihin, hindi ko yung titignan, hindi ko yung tututukan, hindi ko yung tititigan. Kasi walang kabuluhan. Sayang lang sa oras. Sabi pa sa isang version, I will not look at anything wicked. Hindi ako titingin sa anumang bagay na masama. Amen po ba? Amen? Panguli, ngayong gabi, nakalagay ba dyan? Watch your eyes to protect your heart. Ganon kahalaga ang ating mga mata. Gusto mong maingatan lang yung puso? Watch your eyes. Make your eyes an instrument of righteousness, not an instrument of evil to serve sin. Kasi ang ating mga mata ay pwedeng maging instrumento para tayo ay makapamuhay ng may katwiran o pwedeng maging instrumento na tayo ay gumawa ng kasamaan. Nagsisimula muna sa ating mga mata. Amen po ba? Amen. Kaya ngayong gabi mga kapatid, watching our eyes. Bantayan ang ating mga mata. Lalo na, ito ay araw-araw nating ginagawa. Araw-araw nating ginagamit. Pagmulat pa lang ng iyong mga mata, sunod-sunod na yan. Amen po ba? Amen. Mulat na, dilag na, magsisimula ka ng tumingin, magsisimula ka ng manood, magsisimula ka ng maglaro, magsisimula ka ng magbasa. Amen po ba? Amen. Pero hindi lahat ng ating mga nakikita sa ating paligid ay makakabuti sa atin. Amen? Watch your eyes to protect your heart. Amen po ba? Ngayong gabi, pasalamatan, palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo magsiyung lahat.
Praise God, Panginoon, marami pong salamat. Ano man ang aking hindi nagawa sa gabi nito ay ikaw ang gumawa sa aking mga kapatid na ito patungkol sa kahalagahan at nagagawa ng aming mga mata, ng aming paningin. Salamat o Diyos, binigyan mo kami ng mga matang nakakakita, Panginoon. Subalit, hallelujah, ito, Panginoon Diyos, ay may hatid pa rin, o hallelujah, may bahagi, o Diyos, may isang banda, Panginoon, na pwedeng maging masama ang aming mga mata. Tulungan mo kami ngayong gabi, o Diyos. Lalabas kami sa lugar na ito, Panginoong Diyos, na aming titignan, aming babantayan ang aming mga mata. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Ngayong gabi, mga kapatid, binubuksan po natin ang ating altar. Tayo ay lalapit sa ating Panginoon habang tayo ay umaawit, pusong dalisay. Tulungan tayo ng Panginoon ngayong gabi. Thank you, Lord. Ang ating mga mata ay ginagamit natin araw-araw. Amen. Hallelujah. Ang mata, ang ikatlo sa pinakamahalagang bahagi ng ating katawan dahil ito ang gateway, ang doorway, ang pasukan, ang lagusan, amen, ang mga bagay-bagay papunta sa ating buhay, sa ating puso, sa ating isipan, ang ating mga mata. Binubuksan po natin ang ating altar. Awitin natin, pusong dalisay. Thank you, Lord. Panginoon Diyos, salamat, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, tinuturuan mo kami. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo kami. Salamat, Panginoon, hinuhubog mo kami. Salamat, Panginoon Diyos, sa mga pangangaral ng iyong salita. Tulungan mo aking mga kapatid na ito, Panginoon Diyos. Mamaya ay lalabas kami, Panginoon Diyos. Hallelujah. Marami kaming mga makikita, Panginoon Diyos. Marami kaming mga titignan. Pero tulungan mo kami na aming masala, Panginoon Diyos. Ma-filter, Panginoon Diyos, ang aming mga tinitignan, ang aming mga nakikita sa aming paligid, Panginoon Diyos. Ano mga kasinungalingan, pandarayan ng dyablo, aming sinasaway sa pangalan ni Jesus. Huwag kaming madala ng atraksyon, Panginoon Diyos, ng sanlibutan ito, ng mga bagay sa sanlibutan ito na pwedeng humila sa amin sa pamamagitan ng aming mga mata, Panginoon Diyos. Lord, fill us with your Holy Spirit, Panginoon Diyos. Help us to watch our eyes, Panginoon. Praise God, praise God, praise God. Thank you, Lord. We worship you. Isang pusong ibinigay
Panginoong Diyos. Maraming salamat. Ikaw ang aming pinupuri, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong mga banal na salita na patuloy namin napakikinggan at napag-aaralan. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, sapagkat ngayong gabi ay naunawaan natin, napakinggan natin ang kahalagahan pala ng ating mga mata. Amen. Ang doorway, amen, gateway, ang mga espiritu, amen, ang mga espiritu, mga kapatid, nasa lahat ng dako. Maging sa ating mga pinapanood, pwede yung matransfer sa atin. Hallelujah. Kaya ingatan natin ang ating mga mata. Nang sa ganun ay huwag makurap ang ating puso. Amen. Ngayong gabi, amen, hallelujah, bago tayo manalangin, gusto kong ipanalangin si Nanay Rebecca. Ngayong gabi, amen, naniniwala ako, ngayong gabi na may gagawin ng Diyos sa buhay ni Nanay Rebecca. Thank you, Lord. Ipapanalangin natin, si Nanay Rebecca ay nakita sa resulta na mayroong enlargement of the heart. Amen. Pero ngayon, tayo ay sama-samang mananalangin, ihingi natin sa Panginoon ang kompletong kagalingan. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Nanay Rebecca, amen. Hallelujah. Pwedeng manaiga sa ating puso ngayon ang takot. Amen. Kasi nga, dahil dyan sa dinadala mo, yan ay pwedeng atake ng kaaway. Amen. Upang panghinaan ka ng loob. Amen. Upang manghina ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Amen. Diyan papasok ngayon ang takot. Narito naman ako sa church. Lagi naman akong dumaadalo. Amen. Pero ngayong gabi, mananalangin tayo. Amen. Ipanalangin natin na dagdagan ng Panginoon ang iyong pananampalataya. Nanay Rebecca, magpatuloy ka. Umasa tayo sa Diyos. Sa Kanya pa rin tayo maglilingkod. Amen. Hallelujah. Sapagkat ang Diyos gagawang patuloy sa buhay mo. Kung meron mang mga bagay ngayon, Nanay Rebecca, na kailangan natin ihingi ng tawad sa Panginoon, ihihingi natin ng tawad sa Panginoon. Kung meron mang mga bagay ngayon na kailangan natin isuko sa ating Panginoon, isusuko natin sa ating Panginoon. Ang magandang balita, ngayong gabi, Nanay Rebecca, sabi ng Bible, amen, si Jesus ang siyang noon, ngayon magpakailanman. Kung si Jesus ay nagpapagaling noon, kaya pa rin magpagaling ng ating Panginoong Jesus ngayon. Amen? Yung mga mahihirap na sakit karamdaman, kayang pagalingin ng ating Panginoon. Amen? Ginawa na yun ng Panginoon dito sa Pateros Church. Amen? Sa ilan nating mga kapatira, nakasama natin ngayong gabi, maging sa buhay mo, Nanay Rebecca, amen, ibibigay natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Let's pray. Church, amen, iunag natin ang ating mata patungo sa nanay na ito. Panginoon Diyos, maraming salamat, aming amang banal na makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay sama-samang lumalapit ng Panginoon Diyos sa banal ng trono para kay Sister Rebecca sumagi, Panginoon Diyos, ay nakita na resulta, Panginoon Diyos, Lord, sa kanyang puso, Panginoon, na lumalaki at may mga, Panginoon, sa iyo, ay walang mahirap gawin sa iyo, ay walang imposible, Panginoon Isus, ikaw pa rin ang dakilang Diyos na gumagawa ng mga himala, Panginoon Diyos, kaya mong pihitin ang anumang masamang kalagayan, papunta sa mabuting kalagayan ng Diyos. Gumawa ka sa buhay ng nanay na ito, Panginoon Diyos, at kami umaasa, Panginoon Diyos, ng makapangyarihan at nakakamangang ulat galing sa nanay na ito, Panginoon. Anumalo, Diyos, na atake, gawa ng kaaway, Panginoon Diyos, sa nanay na ito, Panginoon, sakit karamdaman na ito, aming inuutusan na may kapamahalaan mula sa iyo. Lumayas, Panginoon, sa katawan ng nanay na ito, Panginoon Diyos. Lord, gumawa ka ng himala, Panginoon, sa church na ito, Panginoon Diyos, sa buhay ng nanay na ito. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Inaangkin na namin sa oras na ito ang kumpleto at ganap na kagalingan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nanay Rebecca, sa susunod yung check-up, amen. Gusto kong marinig ang testimony. Amen. Naniniwala kong palalakasin ang church. Praise God. At kapag may ginawang Panginoon sa'yo, Nanay Rebecca, it's